Oo. Ubus na daw sila eh. Ubus na. Sige, ma'am. Bukas na ha. Oo. Check pa natin yan bukas. Jane, anong pangalan ng asawa mo, Jane? Hindi naman natin sila titigilan hanggat mayroong gumagawa sa'yo. Hindi kami titigil ni Ramil, ha? Oo. Sige. Jane, anong pangalan ng mister mo? Ha? Anong pangalan? Ng asawa mo? Kasama ko? Hindi. Si Jane. Anong pangalan ng asawa mo, Jane? Yung asawa ko, Simon. Paalam na na ako rin mo. Simon Jr. Ano, te? Paalam na muna ako rin. Sige, te. Sige. Update ka na lang, ha? Mag-update ka na lang. Sir, saradong may lagusan niya, sir. Saradong may lagusan ni ate mo. Sir, saradong may lagusan. Yan, sarado. Basta natin lang. Okay na. Asan yung camera nyo, Jean? Ito, sir. Oh, ay, na ko eh. Sige, te. Oo. Update ka na lang bukas. Sige, te. Update ka na lang bukas. Sige. Junior yung anak mo, Jane. Junior. Sige, oo, sir. Junior yung anak ko. Simon, sige. Kapay, tingin yung kamay. Bako muna, Rapid. Bako wala. Sige, upo ng mayas. Bako na sa Kristo, bako na sa Kristo, bako na sa Kristo. Page marak balatak. Page marak balatak, bako na sa Kristo, bako na sa Kristo, bako na sa Kristo. Jane, lapit mo yung kamera sa kamay. Bako na sa Kristo, bako na sa pangalan ni Jesus. Bako na sa Kristo, bako na sa pangalan ni Jesus. Kabila. Bako na sa Kristo, bako na sa pangalan ni Jesus. Page marak balatak, bako na sa Kristo, bako na sa pangalan ni Jesus. Pa, Jen. Page marak balatak, bako na sa Kristo, bako na sa pangalan ni Jesus. Bako na sa Kristo, bako na sa pangalan ni Jesus. Kabila. Bako na sa Kristo, bako na sa pangalan ni Jesus. Bako na sa Kristo, bako na sa pangalan ni Jesus. Sa katawan. Magtamutuan, magtamuklatan, magtamurian, magtamutuan, magtamuklatan, magtamurian, magtamutuan, magtamuklatan, magtamurian. Penjara kepala. Sige, hawak kamay. Hawak kamay daw. Hawakan kami ni Dad. Ayun yung bata? Apo. Ito. Jen, akin na yung papel. Iyan mo sa tatay. Page marang barata. Sulamitan bargarong baibat bari urum siyon. Sulamitan bargarong baibat bari urum siyon. Sulamitan bargarong baibat bari urum siyon. Page marang barata. Sulamitan bargarong baibat. Sulamitan bargarong baibat. Page marang barata. Sulamitan bargarong baibat bari urum siyon.
Sulamitan bargaron ba ibat bari oram siyo. Sulamitan bargaron ba ibat bari oram siyo. Page Mara. O sige Jen, ipit mo sa pangalawa. Patingin. Sige, ibaba mo pa yung papel. Yan. Hawakan mo, pisilin mo daliri. Baliktad ang pisil mo, baliktad. Baliktarin mo. Dito ka sa kabila, pumisto. Patingin. Ganyan. Wag yung daliri mo, dito mo iipit oh. Ito, nakita mo to. Ganyan mo. Ito. Nakita mo yung kamay ko, tingnan mo yung kamay ko. Ganyan ang ipit oh, ganyan oh. Ito. Patingin. Hindi ko makita. Yung dalawang daliri lang, yung naka ano lang sa papel. Ayan. Pumisto ka sa kabila. Yung kabilang kamay mo, dumipisto sa kabila. Ganyan dapat. Ayan. Diyan ka sa ibabaw. Ayan. Yan. Tapos yung isang kamay, humawak ka dito sa ibabaw ng paa niya. Yung papel nasa ibabaw. Hawakan na isang kamay mo. Papahawak ko yung camera. Ako may hawak din ng camera eh. Yun lang. Paano mo maano yan? Sige, yung anak mo na lang ang hawak. Iikot ka sa mapa mo. Iikot ka sa mapa mo. O, sige, yan. Yan, sige. Hawak kamay na kayo na papa mo? Sige. Ano pangalan nito? Tatay pa. Yung junior yung anak mo, di ba? Yung isa. Simon? Sumasampalataya ako sa isang Diyos na totoo, sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Diyos na kagila-gilalas, kakilakilabot na kinakatakutan na santong kaimpirnuan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises, Panginoon ng lahat ng Panginoon, Hari ng mga hari, Yahushua, Mesiya, Emmanuel, Salvador del Mundo, Al-Adoy sa Dasamara, Ubi Siraye, sa kapangyarihan ng Diyos. Tinatawag ko, ano papasakit, kay Cyrus, Paul Simon. Paul Simon Centino Jr. Sa pangalan ni Jesucristo, pasok sa katawan niya. Pwede ko ang namin nakausap. Pangitim. Kami binabasa ng kapangyarihan sa Torah na pero lutas ang natin na rin Muslim na sa Kristo. Ito ba yung gumagambala nung araw-araw? Yung sa anak niyang babae. Ito ba yun? Ito Biblia sa mga Ito kapangyarihan ba sa yun? Torah na pero lutas ang natin na rin Muslim na sa Kristo. Ito ba yun? Oo, ibang ano ka? Ibang kapre ka? Ha? Diyan, galaman mo pa. Wala nakausap? Apoy at kuryente, hindi mo matitiis sa buong bisis mo hindahin sa Torah riputin ito peruta salbame. Diyan, galaman yung papel. Pwede ka ba na nakausap? Ha? Bakit mo ginagambala yung bata? Ha? Ikaw ba naglagay ng lagnat dyan sa bata? Ha? Ikaw ang naglagay ng lagnat? Page maramata, Panginoon. Kapre, Ang gabay ko ngayon, ikaw ba yung naglagay ng lagnat dyan? atakin lahat ng kabal ng kapring ito. Ikaw ang naglagay dyan ng lagnat Lahat sa ng bata? kanyang kapangyarihan, atakin niyo. Ha? Lahat ng kabal niya, atakin niyo. Sa pangalan ni Jesus. Tanggalin mo ang nilagay mo, ha? Para di ka masasaktan. Tanggalin mo, ha? Nagkakaintindihan tayo. Tanggalin mo. Hindi ka namin sasaktan. Bakit mo nilagyan ng sakit yung bata? Ramil, sabit lang. Bakit mo nilagyan yung sakit yung bata? Ha?
Bakit nilagyan? Ha? Wala daw po. Wala lang. Gusto mo lang. Gusto mo lang. Ikaw din ba yung kapring nangangambala dun sa kapatid niya? Babae? Ibang kapre ka? Ha? Ano, napataan ka lang dyan? Napataan? Bakit ka nangangambala kung napataan ka? Ha? Akda magdulog. Sa to, Huwag narito mo nang pinito ulitin kayo yan, bukas. ha? Lahat ng kapangyarihan ay galing sa talas ay matutunan Ha? sa pangalan ni Kristo. Jane, kausapin mo Jane. Nandiyan na siya. Na? Huwag mo nang uulitin. Huwag mo nang bibigyan ng sakit yung mga anak ko, no? Kasi, mga nananahimik kami, hindi ka naman namin ginagambala. Hindi ka naman namin inaano. Bakit binibigyan mo ng sakit ng mga anak ko? No? Matanda ka ng kapre. Bata. Ha? Ilang taon ka na? Ilang taon? Ilang taon ka na? Wakit, 43. Kabagay yung kapre kasi umabot yan mga 100. Ay, Apoy ng Diyos, 720 o durugin ang lahat ng 300. kabal. Tama ba ako? Sa pangalan ni Jesus. Pag mga 300 plus na, matanda na yun. Ha? Pero may umabot pa na 700 na kapre, 700 plus. Wala, 300 lang. Yung ibig sabihin, mga 40, pag binata pa lang yan, no? Gano'n ka kataas? Gano'n ka kataas? Mataas na mataas? Hindi. Kasi taas ka ng bahay nila. Gano'n kataas? Ano mo? Sa bubong. Taas mo yung bubong? Ha? Bubong, ang laki mo ah. Babae ka, ang kapre o lalaki? Babae? Lalaki daw. Lalaki? O, anong nagustuhan mo dyan sa lalaki niyang kapatid? Lalaki ka pala. Bakla yata yan eh, bakla. Bakla kang kapre? Hindi. Gusto mo lang makipagkaibigan. Huwag mo siyang bibigyan ng sakit. Gusto mo makipagkaibigan. Ha? Saan ka nakatira, kapre? Saan? Lapit mo yung kamera sa mukha. Malayo? Malayo ka nakatira? O kung saan ka lang lumilipat? May mga magulang ka? Tama nakita yung anak ko. May mga magulang daw siya. Kung baga sa pinatilyo pa lang tong kapre kasi 43 pa lang eh. Pag mga 300 plus na, matanda na yan. Saan mo nakita yung bata? Puno. Saan? Puno? Saan doon? Pumunta ka ba sa puno? Tanong mo nga yung anak mo, Jane, kung pumunta sa puno. Ano po? Nadadaanan lang po. Dumaan lang pala eh. Dumaan lang pala. Dilagyan mo ng sakit eh. Pagkalabas po namin sa room, uwi na po kami. Kinalagnat mo yung bata. Sa school ka ba? Ha? Sa school ka ba nakatira? Saan? Turo mo. Malayo. Doon sa malapit sa pinaglalaroan nila ng basketball ba? Ha? Malayo. Alam ko pagka gusto nilang tumatakbo kayo o lumilipad. Tumatakbo. Pagka umahakbang kayo sa bubong, may alam niyo kasi pagka ang kapre, pag umahakbang yan sa bubong, mayroong nalalaglag na buhangin. Sila yun. May nalalaglag ba na buhangin sa inyo, Jade? Sa bubungan? Madalas? Oo. Pugaran ng kapre sa inyo ah. May portal ba dyan sa bahay nila, Jane? May portal? Meron? Tingnan mo nga kung meron.
Meron, meron. Magmula ngayon, magiging sidekick ka namin, ha? Papayag ka? Ha? Bakit? Ay, tututasin ka na namin pagka di ka naging sidekick namin. Gusto mo nang mamatay? Magiging sidekick ka namin, ha? Ikaw ang tagaturo sa amin, ha? Kung mayroon pang kumukulam sa ate ko, ha? Ha? Ayaw mo? Bata ka pa? Bata pa kasi siya, Jean. Kumbaga sa ano kasing edad niya lang yan. Kaso, ang 43 sa kanila parang magbibinata, parang gano'n, makikipaglaro pa yan. Pero pag mga 200 to 300, matanda na yan. Kapre, Nasaan ang magulang mo? Andyan ba yung magulang mo? Ha? Wala? Alam ba ng magulang mo ginawa mo? Hindi. Ramil, atakin mo yung magulang, papasukin sa katawan niya para kausapin yung magulang. Panginoon isa sa langit. Dakilang Diyos Ama na si Yahweh, Inang Birhen Maria sa langit. Pahintunutan niyo po ako Gagawin yan, ha? na matawag ang magulang, ano, ang kapre na ito. Hindi ka namin Saan ka man susuwakin. sa apat ng sulok ng mundo, Bata ka lang. sa ayaw at sa gusto niyo, papasok kayo sa katawang ito. Bukulong Tapos gawin mo balalaw, silang putihan, Ramil, silang lahat na pamilya. bukulong balalaw. Sa pangalan ni Yesu Kristo, Magiging bantay ka na lang dyan sa puno, Pasok sa ha? katawan niya. Gagawin ka namin puti, ha? Pagka gumagambala kina Jean at sa pamilya niya, kayo ang harap, ha? Ha? Sige, gawin niyo puti, Ramil. Nagpapasok na ba yung pamilya, yung tatay, nanay niyan? Oo, nandyan na. Ikaw na ba yung tatay ng batang kapre? Ikaw na ba? Sawayin mo yung anak mo, ha? Tingnan mo yung ginawa niyan sa, sa tao, sa bata. Nilagyan siya ng... Tanggalin niyo, pagsulungan niya, tanggalin niyo nilagay niya, ha? Hindi niyo ba nababantayan yung bata? Yung anak niyo? Saan napunta yan? Kung saan? Nakikipaglaro? Sige, tanggalin nyo. Patanggal mo, Noy. Patanggal mo yung nilagay nila. Tapos gawin puti at mga to. Ay, di na po ba, bitawan ko na. Bitawan mo na yung kamay. Bitawan mo na, nandun dyan na yung kaluluwa, yung espiritu ng kapre, nasa katawan ng tatay mo, eh. Kahit bitawan mo na yan. Bata pa yung kapre, nakikipaglaro lang, kaso sumobra. Ano, nagagalaw mo yung kamay mo? Hindi. Nakapako ka pa? Tanggalin mo, Ramil. Patingin ng kamay, tatanggalin ko yung pako. Tapat mo yung kamera sa pako. Pitch, madak. Pako na si Kristo bunot sa pangalan ni Jesus. Kabila. Pako ni Pitch, madak. Pako ni si Kristo bunot sa pangalan ni Jesus. O, sige, bunot na. Galawin mo na yung kamay mo. Tanggalin mo na yung sakit nilagay mo dyan. Ayusin mo yung camera, boy. Pakita mo. Sige, tanggalin nyo lahat. Tanggalin nyo lahat. Yung mag-ama. Kung saan yung masakit. Sabi ko na, Jane, ibang pamilya na yan, eh. Di ba nakwento ko na yan sa'yo? Pagka-puno, wala nang laman. Kasi nag-aagawan sila kung sino titira. Eh, kaso, yung bata namamasyal kung saan-saan. Nandun sa puno yung kapre bata, nakita yung anak mo, nakipaglaro. Kapag yung puno, walang laman yan, hanapin nila kung saan sila pwedeng patitirahan, lalo na yung nabibinata na yung kapre. Kapag nag-asawa na yan, doon sila mananatili. Yung kasi unang kapre, wala na yun, eh. Nasa piso na yata yun, pinatay. Hindi ko alam kung pinatay natin, no? Nakalimutan ko na kasi. Yung matanda, sir. Oo, yung matanda. Pinatay, no? Pinatay. Kasi pagka nandun din ako sa trabaho, nanggagamot din ako kahit sa mga kasamahan ko doon. Gamitin mo yung dalawang kamay mo. Tanggal na yung pako na isa. Galawin mo yung dalawang kamay. Yan, busin mo lahat, ha. Anong nilagay mo dyan? Laway?
Ano? Wala. Tanggalin mo lahat ha. Kapre, lapit mo ngayon din. May tanong nga ako. Kapre, naririnig mo ako? Yung tatay yan, yung tatay. Tingnan mo nga si Jane tingnan mo nga yung nanay ng bata na yan kung may gumagambala niyan. Sa mga spirito. Meron? Meron? May kaluluwa. May kaluluwa ng tao? Dalawang gumagambala. Ah, may kaluluwa? Nakikita mo ba? Maliwanag daw, sir. Maliwanag. Siya yun. Siya yun. Si Dexter. Dexter ba? Lalaki ba yung nakikita mo? Lalaking kaluluwa? Tingnan mo. Oo daw, sir. Lalaki. Lalaki daw? Ilan? Oo, sir. Ilan? Ilan? Isa lang daw. Nagtataka lang ako, Jane. Ba't hindi siya tinanggap ng Panginoon? Tinawid niya ba yan, Ramil? Eh, sabi ni Jane ngayon sir, bakla-baklain daw kasi baka nanggamit ng lalaki yan kaya may kasalanan. Yun. Kasama yun sa Ten Commandments, Jane. Jane, bakla-baklain ba niya, Jane? Opo, sir. Baka may lalaki yun. Eh, may kasalanan din yung ginagawa niya. Diba, kausapin natin ito kasi natin sa katawang tao. Sige, tanggalin mo lahat yan. Ginawa mo na ba mabuti yung rapper, Ramil? Ginawa mo na siya ng puti. Hindi pa. Pati yung nanay, isama niya na yung nanay. Baka may nanay din. Andyan na yung nanay niyan. Nandiyan yung nanay. Kung makausap yung nanay, bagay kayo, ikaw ang magkaroon. Ikaw na ba yan, nanay? Nanay ng kapre. Ikaw na ba yan? Ha? Yung anak niyo, ha? Gagawin ko kayong puti. Bantayin niyo maigi yung anak niyo, ha? Magmula ngayon, titira kayo dito. Saan mo gusto tumira yan, Jane? Para pagka may gumagambala, sila po protection. Silang haharap. Bakit, sir? Saan? Yung puno dito sa may likod. Di ba mayroon? Yung puno sa likod. Di, may, Doon na kayo maninirahan, kayo pamilya, ha? di, may pinasok na kayo dun sir, di ba? Yan ba yung Jane, yung nagano sa tita mo? Alin, sir? Yung may punong mangga na pinasok ni Sir Runay, iba rin yun. Iba po yun, sir. Ah, Valenzuela yun. sige. Diyan mo ngayon. Doon sa anak ng babae ni Jane, may gumagambala ba? Yung babaeng bata diyan. Wala. Tingnan mo nga yung gumambala, no? Kapatay na. Yung ulit ng kapre. Makikita mo kung anong ginawa. Nare-review nila yan, eh. Namatay? Tingnan mo. Namatay ba yung kapre una? Matandang kapre. Pagka namatay ba sila, pag namatay kayo, saan kayo napupunta? Sa impyerno? Ano daw, Jane? Mainit daw po. Sa mainit. Nasa impyerno kayo, no? Oo. Kasi kapag gumawa kayo ng kasalanan, diretso kayo sa impyerno. Kasi lahat naman kayo, doon naka-design kayo doon, eh. Ang naglalang sa inyo, hindi ang Panginoon, kundi ang Panginoon ninyo is si Satanas. Kaya pag nagkasala kayo, kukunin kayo ulit. Di ba? Kaya lang kayo nakakalakbay ngayon dahil gusto ni Satanas magkaroon kayo ng lagim. Lahat ng mga tao, ayan, lalagyan niyo ng sakit, lalagyan niyo ng karamdaman, o lalagyan niyo, bubulungin niyo sila para masira yung pag-iisip nila o kung anong gusto niyong gawin. Ngayon ang utos ng Panginoon niyo, di ba? Pero buti na lang, mabuti ang Diyos.
Dahil ang mga engkanto nagkakagusto sa mga tao kaya nagkaroon ng puting engkanto. Kaya yung ibang puting engkanto, engkantao na sila, may mabubuting engkanto na, may mabubuting kapre na rin na kulay puti. Kaya kayo, pwede namin kayong gawin puti. Nagkakaintindihan. Para hindi kayo masunog, hindi kayo mapunta sa impyerno. Ha? Kasi pagka may alimbawa, may nakahuli sa inyo, kahit wala kayong ginawa, papatayin kayo, diretso kayo sa impyerno. Pero pagka putian na kayo, hindi kayo makakapunta ng impyerno. Diyan pa rin kayo. Kakaintindihan? O gagawin ko kayo puti ha? O yung buong pamilya. Tapos wala kayo ibang gagawin kundi babantayan nyo sila. Kapag may nangkungulam o may mga engkanto na maitim, sabihan nyo sila agad sa amin ha? Iparamdam nyo kung halimbawa, pakita nyo yung presensya nyo. Ibig sabihin, may gumagambala sa kanila. Okay? Ramil, gawin mo na silang puti. Kaya pala sir, biglang bumait yung panganay ko eh. Wala na yun kasi pagka pinatay na namin, wala na din mga kapatid. Kaya nabagsak mo. Kahit nga yung mga mangkukulam kaluluwa nila bagsak mo. Kasi sisingilin na sila ng demonyo ay satanas. Kaya nga sabi ko nga, pinaulit-ulit ko, kapag buhay pa sila, sinusunog na sila ng impyerno. Asa, binyagan ko na. Nakasangla na yung kaluluwa nila. Kapag nakatakda, namamatay sila, sisingilin na sila ng diablo. Asa, bibinyagan ko na. Sir, bibinyagan ko na to, tatlo. Pinatay namin na mangungulam, diretso na yung sa impyerno. Sir Ronay, bibinyagan ko na tong tatlo, gawing putian. Oo. Pidjumada ka ba na ta? In nomine Patri, et Filii, Spiritus Sancti. Wala na lagnat. Ikaw ay, kayong tatlong kapring itim, ikaw ay binibinyagan ko sa mga oras na ito. Ikaw ay magiging putiyang espiritu upang maging mabait na espiritu at maging gabay sa mga tao. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Pasalamat kayo, di kayo mangkukulam. Kundi, magiging adobo kayo. Asa, putihan na sila. Tingnan mo nga yung balat mo. Nanay na kapre, kung puti ka na. Tingnan mo yung balat mo. Puti na kayo? O, kayong lahat. Yung tatay, puti na rin. Liwanag Yung anak, maliwanag na kayo, no? Hindi na kayo nasisilaw. Kahit parusahan mo yan, hindi na sila tatablan kasi puti na sila. Gumawa kayo mabuti niyan, ha? Huwag kayong gumawa ng masama kasi pinabinyagan na kayo ng Espiritu ng Diyos. Ang pagbibinyag ng banal na Espiritu ng Diyos, susunod kayo sa kabanalan. Lahat kabutihan ang gagawin nyo, ha? Kasi oras na gumawa kayo ng kasamaan, matutunaw kayo at mamamatay. Naintindihan nyo? Ganun ang patakaran ng Holy Spirit. Kapag bininyagan yung masamang espiritu, ginawang putian, kapag gumawa naman sila ng masama, ikatutunaw nila, mamamatay sila. Okay? Kasi pumayag kayo, nabinyagan kayo, para maging banal na espiritu kayo. Dahil nagkakaintindihan, hindi na kayo pwedeng gumawa ng masama ngayon. Kapag yung anak mo, pagsabihan nyo siya, huwag gagawa ng masama kasi matutunaw siya. Okay? Saan nyo gusto tumira? Diyan sa mangga, pwede? Kayong tatlo doon? Isa lang yung anak nyo? Walang mangka po. Isa lang yung mangga, isa lang yung anak nyo? Isa lang? Dapat dinamihan nyo na. Ang hina nyo namang gumawa. Tanggalin mo na yung sipon. O marunong ka ba magtanggal ng physical na sakit? Hindi.
Hindi pa ikaw hindi pa ano yung anak mo yung may gawa nung sa sipon niya? Hindi, sa physical kasi Jane, sa physical na yun eh. Yung ano pa Jane, yung sakit niya? Nararamdaman? Wala na. Sipon lang. Tsaka yung ubo. Yung ubo, kaya mo tanggalin? Ubo? Yung lagnat lang ang nilagay ng anak mo. Ba't kaya nila maglagay ng lagnat pero yung ubo tsaka sipon di nila kaya? I-try nyo. Baka mamaya matanggal yung sipon ha. Subukan nyo lang. Sige, Noy, magpaano ka? Tahawak ka sa kanya. Ita-try lang nila ka. Baka kaya ng kapangyarihan nila. Tapos, Ramil, palayain mo na sila at atake mo si Dexter. Bakit naging nandyan dyan kay Jean? Anong gusto niya? Anong gusto niya mangyari? Bakit humingi ba siya ng tulong? Bakit nandyan dyan siya lagi? Mabigat ang pakiramdam ni Jean. Sige sir. Kapre, nakikita niyo na ba yung kaluluwa ni Dexter? Nakikita niyo? Ha? Yung lalaking kaluluwa kay Jane. Nakikita niyo? Yung maliwanag? Turo mo. Saan? Turo mo saan? Ituro mo yung kaluluwa niya. Nasaan? O, atakin nyo. Atakin nyo ngayon. Papatay mo sa katawan tao niya. Ay sa katawan ng ginagamit natin ngayon. Sabihin mo, pag nandiyan dyan na, kakausapin namin. Nandiyan na? Ayaw daw Nandiyan siya. na? Ayaw? O sige, papilitan, Ramil, pasok mo sa katawan tao niyan para makausap natin si Dexter. Paalisin na to, ang tatlo. Hindi, turo mo muna yung bahay para kung saan sila mananatili. Para pag kayo may kumukulam kina Jean o masamang espiritu, sila ang harap, papatayin nila nung kapre. Yung pamilyang kapre, papatayin nila yung masamang espiritu. Kaya niyo pumatay ng masamang espiritu? Kapre? Kaya niyo? Kaya? Kaya? Hindi. Gabayan niyo lang sila kapag may gumagambala. O di, kausapin mo sila bago namin paalisin. Para napoprotektahan kayo. Gabayan niyo po kami pagka may gumagambala po sa amin. Magparamdam po kayo sa amin. Sabihin niyo po na may gumagambala. Ganito na lang. Ganito na lang, Jean. Sabihin mo kapag may gumagambala, yung mga ilaw pakislapin. Parang yung bombilya, ipakislapin ng mga 5 times na walang tigil, ha? O kaya, walang tigil na kislap. Alam nila na yan. Ayun na kaya nilang gawin yung enerhiya nila eh. Yung ilaw po namin pagka may gumagambala po sa amin. Pakislapin ng 5 beses. Ipatay sindi nyo ng 5 beses ha. Parang ganito. Kaya nyo gawin yung ganito yung ilaw para malalaman nila kung may paparating na panganib sa kanila. Kaya nyo? Kaya? Patay sindi na ilaw, no? Patay sindi. Titignan nyo, ano nyo nga sir kung meron pa nakatirang itiman dito sa amin, bahay namin. Okay. Tingnan mo nga kung merong mga itim na espiritu dyan sa bahay nila ni Jean. Tingnan mo. Ito turo mo. Sir, paturo mo nga sir, saan yung portal? Tsaka yung portal, ituro mo kasi sasarado namin yan. Saan yung portal? Sa taas daw. Sa taas daw po. Sige, sarado mo namin. Portal. Pwede mara ka man ka. Mga gabay ko anghel. Isirado ng malakas ang portal na ito upang hindi makatawid ang mga masasamang espiritu. Sa pangalan ni Jesus.
Magkabay. Sarado. Sarado. Sarado ang portal. Tanong mo nga, Jane, kung saan lagusan yun? Sa impyerno ba yun? O saan? Saang lagusan po yun? Saang lagusan yun? Huwag mo ialis yung kamera. Huwag mo ialis yung kamera doon. Saan mo lagusan yun? Saan? Sa impyerno po ba? Ha? O doon, sa impyerno daw, sir. Tama yung gabay ko. Lagusan sa impyerno. Sarado na magkabay ko. Saan niyo nabili yung bahay na yan, Jane? Dito lang po. Jesus. Lagusan sa kaya yung mga namamatay na kaluluwa, dyan sila diretso. Magkabay ko. Tumatawid siya sila. Sir, double check mo nga sir kung sarado na lagusan. Madalas may mga kalampag sa bubong namin eh. Sarado na. Paki-double check mo nga, kaibigan ka pre, kung sarado na yung lagusan. Check mo. Paki-check mo rin kung matibay yung harang. Matibay yung harang. Gablihan mo para mil. Gawin mo times 3 yung harang. Okay, balik mo ulit doon yung kamera. Magkabay ko. Para wala na makakapasok ng mga demonyo dyan. Makakalabas. Harangan yun ng times 2 Mga na labas-pasok dyan. Ganito yan, Jane. Kung ang bahay ninyo, may mga lagusan. Pagka may namatay na tao, halimbawa, malayo sa inyo. Malakas na. Hindi ba Oo. Sayang gusto nyo, makakaramdam kayo ng kakaiba kasi dyan sila tumatawid kung kayo pier. Oo. Ayan ang tawiran nila. Halimbawa, may namatay na sa kabilang subdivision. Eh, makasalanan yung taong yun, na-atake ng mga demonyo, lalabas yun. At makakaramdam kayo lagi, kaya hindi kayo matahimik. Kaya maganda, sinasarado yung mga lagusan. Kaya pala. Doon pa naman natutulog yung dalawang bata, sir. Doon kami gumawa ng kwarto. Katulad din sa ginagamot din namin ni Ramil noon, Sir, okay na? yung tatay niya may lagusan yung tama. Yung sa ilalim na Ramil, naalala mo yun? Grabe yung mga demonyo doon, ang dami. Ayun, yung Chinese? Yung Chinese? Oo. So, balik mo sa Sir, sir, kung meron pang natitip sa loob namin ng bahay, sa loob ng bahay. tingnan mo nga kung meron bang kaluluwang ligaw o itim na kaluluwa din sa bahay nila. At sabihin mo kung ilan. Yeah? Meron? May liwanag daw, may dilim. Okay. Ano yung dilim? Ano ba? Malabo daw po. Okay. Ramil, yung dilim na yon, mga espiritu yon, nakikita ko. Atakin mo, ibalik sila sa impyerno. Para may cleansing na rin. Magkabay ko ang hell. Sa apat na sulok ng bahay ng pasyente na ito, atakin nyo lahat ang masamang espiritu. Pagkatapos ko Ipasok sa magpatugtog ng impyerno worship sa song, pangalan ni bumabalik Jesus. din sila. Hindi na yan kasi sarado yung lagusan. Kakaroon lang ng ganun kapag kami Busin ba may lagusan. masamang espiritu sa apat na sulok ng bahay ng pasyente na ito. Tapos si Dexter, pasabihin natin, sayang gusto niya. May text ko gusto mo sabihin ko. Alam, Ang init ng palad ko marami siguro to. Marami yan. Marami sila, nakikita mo? Marami.
marami sila. Tingnan mo kung wala na yung itim. Marami daw dilim, sir. Nawawala na. Tingnan mo kung nakukunti na lang yung dilim. Para ma-cleanse yung bahay nila. Marami pa? Wala, simot na. Liwanag na lahat. Konti daw po. Okay, sige para Mil. Huwag mong titigilan. Ganyan mag-cleanse. Jane, huwag kayong magpaniwala dun sa insenso. Ang insenso, kasi wala silang third eye eh. Ang insenso, pausok lang yun, mabubulabog lang yung mga intanto at magagalit. Kasi masama ang pangamoy sa kanila yun. Ngayon, pag nagalit, bibigyan kayo ng mga pamarusa, mga sakit. Kasi kinambala nyo sila. Pero kung marunong sila, katulad sa amin, atakin nila at ipapasok sa impyerno. Ano, kapre, wala na? Ganun ang tunay na cleansing. May nagtuturo nga sa akin, sir, kaya lang hindi ko nga ginagawa kasi alam ko Pagabay ko nga, ipasok lahat ng masamang espiritu na ito sa Alam impyerno. kong ano, Dalhin nyo. alam ko Tawag na nyo sa ko impyerno. na Sa baka pangalan magalit ni na Jesus. pula mo na. oo, hindi Pasok sa tama yun. impyerno. Kailangan natin napaubaya yan sa mga batikan na albularyo. Yung mga katulad namin. Healer. Sa mga spiritual. Pero yung mga Gabay ko manghihilot, mas pa mga tatawas, naku, gusto ko. Habang-pahamak naman kayo dun. Hindi sila mataas na antas yun. Kaya sabi nga Wala sila. sabi sa akin nung kakilala ko, Gabay na kapre. Kapre, okay na? yan eh. Eh sabi ko, naku, hindi ako marunong. Usapin nyo na yung kapre. Usapin nyo na kung ano na. Sa inyo. Wala na. Tingnan mo nga kung wala na. Wala nang dilim. Nag-excited natin sila. Liwanag na lang. Ilang liwanag, nakikita mo. Madaming liwanag. Madaming liwanag daw. Kasi, ibig sabihin yan, yung mga kaluluwang puti, may may chance na silang makakapunta dyan. Palipad-lipad na sila. Hindi katulad dati, kapag puro dilim ang nandun dyan, pinapalayas nila yung mga kaluluwang puti, yung mga good, at tatalo sila. Kasi mas marami yung itim. Nangyayari, nandiyan kasi labusan. Kapre, alamin mo nga dito sa bahay ko kung mayroong mga itiman dito. Irok mo sa isip mo kung mayroong mga itiman sa loob ng bahay ko. May nakikita ka bang mga gabay ng hell? May nakikita ka? Liwanag daw, sir. May mga espada ng mga anghel tinawag ko kanina. Marami? Marami sila? Shandereke daw po. Ano yung sandareke? Tingnan mo nga kung maraming pakpak. May mga tiga-anim na pakpak. Ayaw po. Marami. Tingnan mo nga yung sa akin kung maraming pakpak sila. At may mga espada. Maraming espada. Okay. Ramil, Sir, atakin mo na si Dexter. Alam niyo na kung saan kayo titira, ha? palabas, Sa puno, ha? palaya. Kayo sa may likod namin. Antayin. Kislapin mo nga yung ilaw. Kung kaya ng enerhiya ninyo, kapag para malaman nila ang mga sign, kapag halimbawa may mga pumasok na dilim. Pakislapin mo, ha? Ngayon. Para makita nila yung ilaw kung kumikislap. Kung pundot-pundot na gano'n. Di daw kaya. Kaya, kailangan wala sa katawan tao, no? Kailangan nakalaya kayo, no? Ganon. Kasi yung isa kong alaga dati, napapakistap na yung ilaw. Nararamdaman ko na pag may mga pangalim na darating.
pero hindi nakasapi yun. Wala siya sa lakas niya. Baklas ko yung power niya, sir. Eh. Binaklasan ko yan eh. Binaklasan ko ng power. Baklas ba power niya? Kapre, baklas yung power niya? Ibalik ko yung kapangyarihan nila pero puti. Ah, baklas yung power niya? Sige. Ramil, huwag ibabalik yung kapangyarihan nila kasi pagka binalik mo, itim yun. Ah, Bigyan sige. sila ng espada at malakas na kapangyarihan. Sabihin mo sa gabi mong anghel, bigyan sila ng mga espada at malakas na kapangyarihan. Bibigyan sila mo. Mga gabay ko ang hell. Mga gabay ko ang hell sa panig na kabutihan. Bigyan ang tatlong kapre na ito ng malakas na espada at malakas na kapangyarihan na galing sa putihan pang magamit nila sa pagtanggol sa kanilang sarili at sa mga taong ginagabayan nila sa pamilyang ito. Sa pangalan ni Jesus at kapa, Tapa. bigyan nyo rin ng kapa at kabal na galing sa putihan, sakop ng Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus. So, check nyo ngayon kung meron na kayong espada na hawak. Meron na. Malalaki, magbigat. Tingnan nyo. Mapuputi yan ha, mga liwanag yung espada nyo, baka mapaso kayo. Yung kapangyarihan nyo, tingnan nyo rin kung kung kaya nyo, kung alam nyo nang gamitin. Aralin nyo ha, kung hindi nyo pa alam. Kapag ka may gumagambala sa kanila, patayin nyo, kaya yun ang patayin niya kasi may mga gamit na kayo ha. Ha? O sige. Maganda na yung mabuti kaysa sa masama. Diba? Nakakatulong kayo sa tao at magiging banal kayo. Habang buhay yan. Tandaan nyo, may pagkasunduan kayo sa amin. Kapag naging masama kayo, ikakamatay nyo. Okay? Bayan nyo sila. O sige, pagbilang ng 3 ni Ramil, umalis na kayo sa katawan tao niyan. Tapos atake namin yung kaluluwa ni Dexter para makausap namin, ha? Kayo pamilya, uwi na kayo dun sa bahay niyo, yung bagong puno dun. Kayo nang balang gumawa ng bahay dun sa loob, ha? Eh, doon sa punong mangga nila, sir, sa labas nila, Jane, doon daw. Ano Ramil? Wala pong punong mangga dito. Ay, saan ba yung puno na sinasabi mo, Jane? Yung pinasa ko sa inyo, sir. Ha? Sabay likod yung pinasa ko sa inyo nakaraan. Ah, yung sa likod ng bahay nila. Nakita mo yung puno, kapre? Nakikita mo yung puno sa likod ng bahay nila, yung mangga. May nakatira, wala. Tinanong nga kung may nakatira, wala. Malinis lang na. Pagod kayo maninirahan, ha? Pwede naman dyan sa bahay nila, Jane. Jane, Ayaw na, ayaw. 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 Doon talaga sa puno. Pag may nakita kayo, ha? Yung ilaw, pakislapin nyo, ha? O, sige, ayun ang sign. Ibig sabihin, 5 beses, 5. 5 beses. tapos si Jane, tatawag yan sa amin para makita namin ng mata namin kasi may tatay kami. Ha? Sige. 5 beses mo pakislapin, 5. 5. O kaya walang tigil. Ibig sabihin, may mga paparating na kasamang spirito, may nakapasok sa bahay. O sige, magbilang ng 3 ni Ramil, umalis tayo sa katawan tao niyan, ha? Balik na kayo dun sa puno. Bilang Ramil, tapos napasukin si Dexter. Tapat mo yung camera sa lapit mo. Tapos si Sarah Miss lang. Sige. 1, 2, 3. Layas, 3 kapre. Wala na sila. Ramil, yung katawan tao niya, papasukin mo na agad para mahirapan huminga siya. Pitch mada ka muna ta. Simon. Ano pangalan niya? Paul Simon po. Paul Simon. Balik sa katawan. Paul Simon.
Ano Fredo? Sintino? Huwag mo muna papaligid yung kaluluwa ni Simon, yung kaluluwa ni Dexter. Sige. Panginoong Isus sa langit, dakilang Diyos Ama na si Yahweh. Inambay, Betch Marak. Panginoong Isus sa langit, dakilang Diyos Ama na si Yahweh. Inambay, Maria sa langit. Humingi po ng pahintulot sa inyo na matawag ang kaluluwa ni Dexter Geriba sa apat na sulok ng mundo sa Isus. Papasok ka sa katawan ito. Bukulong malalang, bukulong malalang, bukulong malalang. Tinatawag ko ang kaluluwa ni Dexter Geriba sa Isus Studio. Papasok ka sa katawan ito. Bukulong malalang. Okay, Dexter. Ba't ba... Jane, ilipat mo yung papel. Sa ano? Jane, ilipat mo yung papel, Jane, sa sunod, kasunod. Patingin. Dexter. Ano po? Ikaw na ba yan? Yun na siya. Siya na yan. Jane, ilipat. Nakikita ko. Dexter. Bakit lagi ka nandyan sa katawan ni Jane? Ha? Ba't lagi ka nandyan sa katawan niya? Ha? Ano bang gusto mo? Bakit ka pumapasok sa katawan niya? Patay ka ba? Pinatay ka ba sa kulam? Sir, pinatay yan. Pinatay ka ba sa kulam? Sino pumatay sa'yo? Hindi mo alam kung sino? Jane, kausapin mo na siya. Nandiyan na siya. Pwede? Anong gusto mo? Kapatid mo yan, Jane? Kapatid mo yan, Jane? Insan ko po. Exactly. Iyak siya. Bakit pwede? Ha? May gusto ka bang sabihin sa akin? Gusto mo bang ayusin ko yung SSS mo? Hindi pa daw naayos na mama mo. Gusto mo? Ayusin ko yung pag-ibig mo tsaka yung SSS mo. Sige, pagka wala akong pasok na, pupuntahan ko sila na, ayusin ko lahat ng mga documents mo na. No, promise yan na. Pagkasahod ko na, wala pa akong pera ngayon pamasahe na. Sige. Huwag ka umiyak. Sige, kung gusto mo dito, dito ka lang. Walang problema sa akin. Walang problema sa akin kung gusto mo dito sa akin na. Kaso, mabigat yung katawan ni ate mo. Sino matanda sa inyo, Jane? Siya po. Kaso yung pinsan mo, mabigat yung katawan pag nasa loob ka ng katawan niya. Huwag ka na lang pumasok sa loob ng katawan ko na. Papabilang kita na. Kasi nung nag-picture sa akin si Jane, ay nung nakita ko siya sa sa picture, nakita ko yung kaluluwa mo nasa loob ng katawan. Bakit mo pinapasukan? Tanong mo nga, Jane, bakit pumapasok sa katawan mo? Pasok sa katawan mo. Pwede. Namimiss daw po. Namimiss mo ako. Miss mo kung kita ko. Namimiss ko na yung banding nating dalawa. Huwag ka mag-alala. Kung gusto mo dito, dito ka lang na. Kaya lang, huwag mo kong papasukan kasi sumasama yung pakiramdam ko. Dito ka lang. Kung gusto mo dito na. Kasi ayos yung mga dapat kong ayusin doon. Tanong, Ayaw ayusin hindi daw nila alam eh. tanong mo nga Jane, bakit di siya nakatawid? Nung tinawid ko siya nakaraan sa nanay niya. Oo. Ilang Hindi ka ba tinanggap? Dexter, hindi ka ba tinanggap ng Panginoon? Yes. Bakit? Ang lalaki ka, no? Walang niya ka. Lalaki ka pala. Jane, hindi ba sila nagbabasa ng Bible? Hindi ka ba nagbabasa ng Bible, Kedek? Hindi daw po, sir. Hindi nila alam, no? Pero kung nagbabasa ng Bible yan, nakatawid sana sa langit siya. Kasi puti yung kaluluwa niya, eh. Awa. Diyan ka na lang yan, habang buhay. Diyan ka na sa sandimutan.
O, dito ka na lang. Kung gusto mo dito, o tapos gusto mo pumunta kila mama mo, pwede naman. Ayaw mo kila mama. Ilan taon na yan, Jane? Kaedad ko, sir, 33 din. Oo. Wala pa siyang asawa. Wala pa, sir. Ba't ayaw mo kila mama mo? Ayaw mo doon? Bakit? Magulo sila doon. Tanong mo nga dyan kung nakulimbat yung pera doon sa kapatid niya. Alam mo ba na kinuha yung pera mo sa Gcash? Alam daw niya, sir. Alam niya. Magkano halaga nun? Hindi niya daw po alam. Sinong kumuha? Alam mo ba kung sino kumuha? Ha? Hindi. Kapatid mo? Alam mo kung kumuha, Felix? Yung kapatid mo bantay sa ospital? Yung mag-asawa daw po. Alam daw niya, yung mag-asawa daw. Oo. Ano, malaki nakuha nila? Kasi nagtaka lang kami, sir. Wala naman kasing trabaho yung lalaki. Oo. Nakabili ng speaker, kung ano-ano mga binibili. Ikasalukuyang nakabuhol siya, no? Sinong nagkuha? Yung asawa o yung kapatid mo? May lalaki daw po. Yung lalaki daw, sir. Sino yung kapatid mo doon, yung babae? Kaso si Dexter, dahil puti siya, hindi yan pwedeng manakit, hindi yan pwedeng makahawak ng mga bagay. Ganun ang ano ng Panginoon, pagkaputing pa ng Spirit of Tika, hindi ka pwedeng manakit. Ang mga body spirit naman, nakakahawak sila ng mga bagay at nakakapanakit sila ng tao. Ngayon, kung si Dexter, nakianib sa mga 18 months, nagagawa niya rin yung makakahawak siya ng bagay at makakasapit sa ala ng tao. Pero wag na wag mo gagawin yun, magiging itim yung kaluluwa mo. Dexter, wag ka kahit may nakita ka sa labas ng mga itiman, mga black lady, saka mga bad spirit, huwag kang makikianib dun, ha? Darating din ng araw, magkakaroon ng Panginoon, lahat ng mga naliligaw na kaluluwa, lilipunin lahat yun, at iupo sa dambana. At pagka nasa loob kayo ng dambana, halimbawa 2,000 years, 3 years, panghuling pag-uukob ng mga ligaw na kaluluwa, at mabubuhay silang ulit. Ayun ang ng Panginoon. Ang mga nagkasala na nasa, halimbawa, hindi sila napunta sa impyerno, dyan lang sila sa libutan, yung mga black lady, mga itim na kaluluwa. Sa huling pag-uukom nila, dahil hindi sila napatawad sa impyerno, gagawin silang bubuhayin sila ulit ng Panginoon, pero magiging animal sila. Kaya yung mga aso rin, yung mga iba, bakit nagtataka kayo? Bakit isip tao sila? Kasi yung kaluluwa nun, nung panahon na nabubuhay sila ay tao. Kaso nga lang, binigyan ng pagkakataon ng Panginoon para mabuhay ulit sila sa sanlibutan. Kaya ang buhay ng tao, paulit-ulit lang. Kaya huwag kang mag-alala. Kahit namatay ka na, huwag kang gagawa na yung kakasama at kasalanan sa Diyos para ihatid ka sa huling dambana. Kakalulukan ng Panginoon. Pagkalimbawa, nahuhukuman ka, mapubuhay kang muli. Okay, Dexter? Ang pinalad lang, yung mga nanampalataya at naniniwala sa Panginoon, maaga silang mabubuhay. Marireincarnate sila agad. Ay yung mga ligaw na kaluluwa, dyan lang muna kayo hanggang hindi pa kayo nakatulad ng Panginoon. Kasi, kahit tinawid ka ni Ramil sa langit, pagdating mo sa taas, kung wala yung pangalan mo sa Book of Life, wala akong record doon, hindi ka kilala ng Panginoon. Yan kasi nagkasama ka. Nakaintindihan? Ang mga manggagamot naman, ang mga naliligaw ng manggagamot, diretso sila sa impyerno. Pero kapag ka mga manggagamot at sila'y matuwid, magkakaroon sila ng reward dahil yung puting bato. Makagalit silang mabubuhay. Para lang tayo natutulog. At pagka ginising tayo ng Panginoon, mabubuhay tayo ulit. Ayun yung mabubuhay ka sa ibang magulang, ibang dimension lang. Kaya huwag kang mag-alala, kahit na tanong mo na tumira,
Walang problema sa kahit na pinsan mo. Huwag mo lang siyang papasukan kasi nabibigatan yung yung katawan niya. Sumasama pakiramdam. Ha? Gabayan mo rin sila, ha? Ano pa sasabihin mo, Jay? May sasabihin ka pa sa akin. May Wala kang pipilin. May wala ka bang naiwan na pera sa ilalim ng tama o sa kung saan-saan. Baka mamaya may pera kang naipon doon. Kukunin ni Jane. May naipon ka bang pera? Wala. Wala ka bang ginto o kayamanan? Wala. Hindi ka nag-ipon. Bike daw po. Anong gusto Bike? mo sa bike mo? Bigay mo na. Ibigay mo na lang sa sa pamangkin mo. Yung bike mo, ha? Anong gusto mo gawin sa bike mo? Pwede. Ha? Baka maisipan nilang ibenta, sasabihin mo, hindi ko ibenta. Oo. Huwag ibenta. Doon na. Sabihin mo, habang nakakapagsalita ka kasi ginagamit mo yung katawan tao. Oo. Pero pagka wala ka na sa katawan tao, balik ka sa espiritu, hindi ka na nakakapagsalita. Kahit na magparamdam ka, di mo na magawa. Kasi espiritu ka lang. Kung ano yung mga gusto mo sabihin mo na sa akin para kung ano yung mga bilin mo. Ang magawa mo. Wala na. Sige, promise ko na lang sa'yo, ayusin ko yung sa SSS mo na. Kung umiyak, Huwag ka na umiyak. hindi mo tanggap na matay ka, Dex. May promise ka na talaga namin. Dex, hindi mo tanggap na matay ka. Hindi ka pa ready, no? Anong pangalan ng Ramil? Hindi gigilak sa mga mangkukulam, eh. Papasabihin mo nga yung mangkukulam na gumawa dito, patayin natin. Kasi napatay ko na yung nakaraan. Girlfriend mo ba yun? Girlfriend mo ba yung mangkukulam na yun? Hindi. Ano? Nakita mo siya nung pinatay ni Ramil? Nakita mo? Ayun na yung mangkukulam, ayun ba yun? Yung gumawa. Tabla na kayo. Patay na lang pala yun. Yan yung nagkulong ng kaluluwa, pati si Dexter kinulong, di ba? Pang 21. Yung kinulong sa bote. Last na bilin mo, Dexter, para alam ni Jane. Meron pa ba natira sa kanila? Pwede? May natira pa na mangkukulam? Ha? Wala na? Wala na daw natira, sir. Okay na si mama mo, wala nang gumagambala kay mama mo. Sa Ramil, ah. Hindi, Mga ilang pang tayo tumira nun, sir, eh. Tayo tumira nun, di ba yung... tayo Oo, pa. yung nasa bote. Oo. Ay, makakalimutan na ako, eh. Sir, Sabi ko na, napakabait nito, napakabait. Ito, si Kuya Dexter, napakabait ng tao nito. Kaya nung Yahweh nawala, talagang marami talagang nagluksa. Dexter, Giriba? bakla ka ba o silais ka? O daw po. Ano ka, bakla? Silais? Marami ka ba na, ng lalaki? Isa lang. Isa lang. Kundi lang daw po. Okay. Magkano binabayad mo doon? Wala, libre. Jowa mo, jowa. Jowa. Dapat kasi nagbasa ka ng Bible. Kasi ang Bible kasi ayun ang salita ng Diyos. Kaya nga nilathan ng Panginoon yan, tinalat sa Ebanghelyo, at ang Ebanghelyo naman, tinalat sa mga tao. Upang mabagian ng mga taong walang kaalam-alam sa ng kabanalan ng Diyos sa salita niya. Ngayon, kapag nalaman mo yun, namumulat ka at magigising ka sa katotohanan, hindi mo na gagawin. Kaya hindi ka nakatawid. Pero ganun pa man, pati yung kaluluwa mo, may awa ang Diyos. Nabibilang ka sa dambana. Kung doon ka nun, doon ka bilong. Hindi ka pwede sa langit. Dambana ka dito. Basta huwag kang gumawa ng kasalanan sa Panginoon. Oo, lahat ng mga
pagsasa lahat sa mga 10 commandments ng mga pamilya niya, mga sumaway, sa impyerno bagsak. Pero yung iba naman, dahil mild lang, hindi sila nagtitid, tumambahan Sir, sila. ano kung halimbawa, sir, nakagawa ng kasalanan, tapos pinagsisihan naman? Kasi, ang ano dun kahit nagsisi ka pa ng 10 times, hindi ka napakikinggan ng Panginoon kasi nilabag mo yung sinulat ng Panginoon sa 10 Commandments. Nilabag mo yun Ayun ang mahigpit na hatol ng Panginoon. Kaya nga nakasulat dun ang kasalanan ay kaparusahan ay kamatayan. Ano yung kamatayan na yun? Ayun yung walang hanggang kamatayan na hindi ka mapupunta sa langit pagturo sa langit. Malalit lang yun sa impyerno. Pasalamat nga sa Dexter, hindi yung sa impyerno magsakit. Dahil puti yung kaluluwa, dahil hindi naman siya masama. Dahil nga lang pusong mamon siya, dahil lang sa mga lalaki, kaso hindi niya alam ang pinagbabawal ng Diyos. Kaya hindi siya sa impyerno. At hindi rin siya magagalaw ng mga demonyo kasi puti siya. Oo. Pero kung itiman siya, atakin siya ng mga demonyo diretso sa impyerno. Yung portal nyo nasa bahay, naku, dadaan siya dyan. Kung itim siya, diretso sa impyerno siya. Ano kayo, di wala ka ng bilin? Wala ka ng bilin. Ano, dito lang gusto mo. Sa magulang mo, wala kang ibibili para sabihin ni Jane. Kay papa mo, ano sasabihin ko? Nakabang sasabihin kay papa mo? Oo. Ha? Iyak. Ano sasabihin kay papa mo? Wala. Kay mama mo? Wala. Nakikita ko sa kanya, parang gusto ko niyang mabuhay, pero wala na siya. Ayun, hindi parang di natanggap na namatay siya na. O sir, napakabata pa kasi din eh. Ilang taon na siya? 30 plus? 33 lang sir, tsaka marami siyang pangarap para sa magulang niya. Matanda ba ako sa kanya? 40 na ako. Ayan ang ano namin, tagapagpasaya sa pamilya. Saklap nga lang. Pumatay siya sa walang kwentang bagay. Inulam lang siya. Kung sir, kung nung dumadaing na siya, kung halimbawa nung nakaraan kasi dumadaing siya sa mama niya kaya lang, hindi naman din alam ni mama niya na gano'n. Kung siguro nasabi ka agad, kahit pa paano napagamot. Kaya lang, si Sir Romel